Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang yung online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, tuloy tayo sa Flip Top non-tournament battles review. And upon checking a while ago, nakita kong uploaded na yung G-Clown Unico at Goryong Talas Raffian. So right after this, Zaki versus Bun. Tapos na natin yung first round ng isa buhay, yung last two. So, ayun. Yung unang tatlo, it was uploaded, I think, May. Then, the second three of this first round of isa buhay was uploaded this month of June. And, the last two battles of first round ng isa buhay this month of June din. So, abangan natin yon, abangan nyo yon kasi ako I'm excited din na ma-review yung G-Clown at Unico, pati yung Goryong Talas tsaka Raffian. Syempre, Raffian yan, pero dun sa G-Clown Unico, gusto ko makita yung giggle ni Unico, di ba? So, excited ako dun sa battle na yon. Pero before we go to last two battles, Zaki vs Bun muna tayo. Let's focus on this. And gaya ng mga previous battles na nasabi ko na to, etong Zaki vs Bun, nabigyan ko na to or na nagawan ko na to ng prediction video, and it was uploaded sa Judge Ginan na page natin sa Facebook. And if you have a time, you can check it and watch it, syempre, 'di ba? So ayun, hindi na ako magbibigay ng insights dito. Nasabi ko na doon sa prediction video na yon. I mean sa sa prediction video na yon. So, ayan. Tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari. Tignan natin kung ano yung naging sulat nila sa isa't isa. So, ayan. Game. Game. Round 1 game! Ito ang laban na nagtitinda ng prutas versus former nagtitinda ng drogas. At yumaman to kaagad dahil sa business niya na OTABs. Kaya nung nahuli siya ng pulis, ang laki-laki ng silver niya na posas. Yan ang resulta. Pag gusto mo maging instant millionaire, para di ka na mahuli, ito ang requirement mo, sir. Bago ka magtinda ng high-grade cocaine, kumuha ka muna ng license to sell. Alam mo kung bakit ka nahuli? Wala ka kasing entrap techniques. Illegal na ngayon binibenta mo, wala ka pang business permit. Nakakaingit, lintik. Itong si Zaki talaga. Paminsan-minsan lang ako dati, ikaw palagi kang tanga. Ano, lalaitin mo ako na Bisaya? Wala ka na bang ibang kayang gawin? Baka nakakalimutan mo, tarantado, may pagka-Bisaya ka rin. Kasi sabi niya kay Raffian, hindi ka naging considerate. Hindi siya naging considerate. Considerate. Kulit, legit. Sinabi mo yan, tarantado, wag mong igiit kasi naiintindihan kita. Bisaya rin ako. Ay, considerate. So sa mga nagtatanong sabi ni Ban dito, sabi niya kay, okay, baka malito kayo. Ang sabi ni Ban na ang sabi daw ni Zaki sa laban nila ni Raffian is yun nga yung considerate.
baka malito kayo kasi hindi pa naman naglalaban si Zaki at si Raffian sa flip top. And I guess yung tinutukoy ni Niban na sabi kay Raffian, it was Kumugan. Kasi Zaki versus Raffian yung yung naging finals ng Kumugan, yung season 2 'Diba? So I think yun yung ginamit na reference ni Ban. And if mali ako, correct me, 'diba? Correct me if I'm wrong. Pero sa pagkakaalam ko, yun yung yun doon nakuha ni Ban yung reference na yun. Yung sa Kumugan. Zaki versus Raffian sa finals. Yun. I consider it. Baka sabihin, hindi lang Bisacol ang nagkakamali sa pagbigkas. Well, that's right. Nagkamali siya kasi Muslim siya. Islam rhyme. Itong bida-bida, puro pleasant lies ka ng hitang-hina, pinanis ng ice, aking linya, benta tila merchandise, parang linya-linya na damit, ang nice. Buraot ng clothing bars, bitch. Baka magbibigay ka, brother. Wala na kaming basahan sa bahay, pengay baby jack apparel. Ang pangit ng damit mo. Yan ay precise at tama. Kaya pala may baby sa pangalan kasi yung designs pang bata. Anigma, tanong lang, asa man? Napapangitan ka ba sa baby jack? Hindi sa panghusga. Lagi na lang Dark Horse, Rapolo, Black Manila, Hypebeat iyong sinusota. Di na ako magtataka kung ba't sumama loob niya. Hindi mo man lang kasi sinusuot yung baby jack kapag nag-host ka. Hindi kasi to sponsor ng Flip Top, pero merong kaunting pagsuporta si Boss Arik kasi sina-shoutout. Hanggang doon lang ginunting, hindi mo na maaya na makikolabs kasi alam mo na Zaki ganun din. Original na damit ang gusto ni Arik, ayaw niya nang galing sa Muslim. Grabe ka naman, boss. Ako? Hindi ako ganyan. Kasi sa lahat ng mga Muslim, ikaw lang ang trip ko masaktan. Kasi sa lahat ng mga Muslim, ikaw lang may baby jack pamorma. Sa lahat ng kilala kong Muslim, ikaw lang nagtitinda ng droga. Ikaw lang kilala kong mayabang, kakabwisit panay boka. Pero nung tinapat kay Yangwan, parang iiyak ang puta. Ikaw lang kilala kong Muslim na piling magaling na cancer. Ikaw lang kilala kong Muslim na nagtatawag ng bouncer. Ikaw lang kilala kong Muslim na nung pinisikal, nagtawag, walang palag, binarer lang water mineral. Ikaw lang kilala kong Muslim na nagchochongkit chemical, nagtutulak na kariton ng karamihan. Ikaw pusher literal. O nakuha mo respeto ng mga newbie veteran kasi nagmumulti-lyrical, isa ka sa dopest di repar. Pero bilang tao, di ka mabuti, kaya nahuli kriminal. Wala akong respeto sa Muslim na umi-illegal. Ang mga Muslim, matutuwid. Huwag mo yang kakaligtaan. Ang pagbibenta ng shabu ay isang malaking haram. Ang iyong buhay at estilo ay walang kaibahan at kakaslant mo lumiko ka na din sa maling daan. Dati lang yon. Pinatawad ka na ni Allah. Ala akong pake. Pilipino ako, mas tumatatak sa akin mga nagawa mong mali. Sa bawat punchline ko, wasak. Ganda nun. Ayos. Ala akong pake. Ganda nun. Pilipino ako, mas tumatatak sa akin mga nagawa mong mali. Sa bawat punchline ko, wasak. Nagets din ng crowd, no? Angas. Pilipino ako, mas tumatatak sa akin mga nagawa mong mali. Yeah. Totoo, 'di ba? That was true. Sa bawat punchline ko, wasak. Lagpas 50 yung tahe, hindi lang slantra mang basag, pati ekspektasyon bali. Time. Okay, ang ganda nung last 4 lines. Ganda ng last 4 lines ni Niban. Ganda ng pinaka-punto niya dun sa 'di ba? Pilipino ako, mas tumatatak sa akin. Nagawa mong mali. Yeah. Powerful. Yes. And bigyan na natin ng komento to kasi feeling ko unlike sa mga
previous battle na review ko, hindi ko kayang bigyan ng komento or hatol yung isang round kapag hindi ko pa naririnig yung isa. Pero I think itong pinakita ni Ban, pwede nating sabihin na ito yung typical na Ban, 'di ba? Hindi siya nag-adjust. Actually, para sa akin knowing Ban, reviewing Ban sa mga previous battles niya, sa tingin ko ito talaga yung ito talaga yung typical na Ban, 'di ba? Kumbaga, ito yung Ban na wala nang kaba. Ito yung Ban na sa tingin ko wala nang pakialam sa magiging standing or record, kasi for me kasi nung time na undefeated pa si Ban, feeling ko kada battles niya, especially sa buhay, feeling ko sa body language niya may mga kaba May mga kaba. Pero syempre hindi niya yun pinapahalata. Pero at some point may kaba. Syempre tournament 'yun, 'di ba? Tapos yung mga previous din na na mga battles niya na wala pa siya sa isa buhay. Ganon. Pero ngayon ibang-iba na, 'di ba? Ibang-iba na yung kumbaga nag-improve yung energy, yung performance energy ni Ban. Kumbaga mas naging kumpiyansa siya. Kumbaga wala na siyang pinangahawakan na record or na undefeated 'Di ba? Kumbaga siya, all out na siya. Ganda ng mga napili niyang angulo for Zaki, yung about sa Muslim, about dun sa kung paano pinalawak ni Ban yung Muslim, yung nakulong sa dahil nga nagtulak ng droga, mga ganun, pagbebenta ng 'di ba? So narinig ko na 'yon sa ibang mga battles ni Zaki na review ko. Yes, to be honest, narinig ko na 'yon sa iba. Nagamit na 'yon kay Zaki. Pero sa tingin ko hindi naman totally, hindi naman totally, pero sa tingin ko mas naging creative lang si Ban kung paano niya minix yung ganong mga angulo at kung paano niya ginawa ng mga branches of punchlines, branches of stories, branches of mga punto, narratives, 'di ba? So feeling ko mas naging colorful lang si Ban kahit ng konting-konti lang sa mga previous battles ni Zaki na nagamit yung ganong angulo. Okay? So yun lang naman. Tumatak sa akin yung yung Pilipino ko, mas tumatatak sa akin yung mga limong nagawa. Ang ganda nun. Tapos yung pag-mix din ni Ban ng jokes sa elements niya, which is ganoon naman palagi si Ban, yung pagiging makulit, 'di ba, nandun. So yun, overall magandang round 1 or magandang panimula yung ginawa ni Ban dito. So yun, round 1 ni Zaki, pakinggan natin. Game. Nagbebenta daw ako ng shabu. Ang corny, chong. Tanga, hindi ako nagbebenta ng shabu. Tanga, chonky yun. Tangina, dapat pag mag-a-angle ka, pag-iisipan mo ng mabuti. Di ako nakakuha ng business permit. Tangina kasi ni Duterte, bigla kaming pinahuli. Tsaka wala kang respeto sa Muslim na umi-illegal. So what? Taki ko sa'yo. Tangina mo, tindero ka ng prutas, di ba? Putang ina. Walang rebat. Gago. Re-rebat lang ako buong round. Tsaka dinadamay mo yung baby jack ko keso di niya sinusuot. Akala mo matindi? Kaya hindi siya nagsusuot nun kasi wala siyang pambili. Gago. Tangina mo, yung brand ko na naman, dinadamay, masyadong wak. Kaya hindi siya nakakapagsuot nun kasi palaging out of stock. Okay. Game!
Zakwif Abdul Talib versus Urbano. Urbano. Mga pangalan na pantanga. Pero alam nyo ba, pinagkaiba sa pangalan ng dalawa? Yung Zakwif Abdul Talib, inimbento lang para magpatawa. Samantalang yung pangalang Urbano, pangalan niya talaga. Sabi ni. Urbano Dakulo Ando. Unano Damuho Abno. Pucha, yung pangalan Urbano, may toyo sa utak to. Kaya ka pinangalan ng Urbano kasi bobo magulang mo. Pang-ayasib yung pangalan, alanganin na to. Kung sa akin yung pinangalan, magagalit ako. May banu siya sa pangalan kaya frustrated yung bading. Kaya ganyan pangalan niya kasi yung parents niya aning. Magpalit ka na ng pangalan, oo pwede yan gawin. Pero kahit ano maging pangalan mo, no-namer ka pa rin. Representante ng Cebu, siya ang reigning champ kaya the best daw siya. Pero nung na-review ka ni Lun sa Break It Down, biglang nag-breakdown ka. Dinamdam yung Break It Down kasi hindi siya open-minded. Nang dahil lang sa Break It Down, bigla siyang naging broken-hearted. Sobrang apektado sa review. Kaya Labanan pala ng ano to, no? Ngayon ko lang na-realize kasi nabanggit ni Zaki na champion ng Cebu. So, itong battle na to, champ versus champ pala to, outside the flip top. 'Di ba? Si Ban, I think Sarapolo. Sarapolo ba yung championship ni Ban? Then si Zaki naman, syempre, Kumugan, season 2. 'Di ba? So, itong battle na to, champ versus champ pala to, outside the flip top. bigla siyang naging broken-hearted. Sobrang apektado sa review. Kaya hindi daw nakapag-isip yan ng maayos. Nung napanood niya yung episode, muntikan magbigtiyan pagkatapos. Napakaiyakin mo sa review. Tumigil ka dyan. Anong gusto mong gawin sa'yo ni Luns? Puriin ka lang? Napaghahalata ang kambiter sa mga hinaing kaya ikay dehado dito. Para kang mga fans ni GL kasi kaya kang paiyakin ng isang reaction video. Bobo ka umintindi, isa kang baguhang tanga. Porket Bisaya rin si Luns, kailangan paborang ka niya. Lumabas ang pagkawak nung nafukusan sa review. Nagmumukha ka lang malakas kapag andun ka sa Cebu. Kasi bias yung crowd at kanyang allies. Desperado yung new player. Mag-spit ka lang ng simpleng punchline, yung reaction pang room shaker. Sa Maynila, kaunti lang reaction sa'yo kapag puma-punchline. Pero pag andun ka sa Cebu, para kang super hot fire. Ibang level yung pagkabayas, tanga honest lang ako. Kahit si Eminem kalaban, mababadibag sa'yo. Kaya lumaki ulo ng Abnoy, yang mahina naging mahangin. Kung sa Cebu ikaw ay spoiled, sa Maynila panis ka sa akin. Parehas nating nakalaban si Cripply. Nag-cross tayo ng landas, ngayon tayo'y magka-clash. Natalo ko kay Cripply pero numbers pataas, tas may bagong mga fans. Nanalo ka kay Cripply pero tao na banas, tapos lalo kang nabash. Natalo ko kay Cripply kasi tinulugan lang durako. Nanalo to kay Cripply kasi tinulungan ng hurado. Bitch, you can't beat me, kaya rest in peace. Nanalo ka lang kay Cripply dahil kay MP3. Niluto yung recent win ito kay Crip. Di mo malinaw na gape. Kaya yung biggest win ng yung career, di mo maipag malaki. Ang kanyang entertainment style, comedy with very basic rhymes. Pag-iimbento ng angle, steady telling lies. Tapos puro na paawa at self-deprecating lines. Hindi tayo sikat, Cancer! Parehas tayong pangit, Manda! Grabe na to, madamdamin. Hindi ka sikat? Pangit ka? Tangina mo, alam namin! Kasi puro ka paawa para ka ng tanga dyan. Pucha, puro ka paawa, magpaawat ka naman! Panlilimos ng simpatsya, pantangang mentality, walang chance sa palarin. Gusto mong kaawaan ka? Pues sa round 2 and 3, mas kawawa ka sa akin. Okay. Ang haba nung round ni Zaki, pero non-tournament naman to, and nagustuhan ko rin, actually nagustuhan ko rin
kung paano nilatag ni Zaki yung mga angulo niya for ban. Pero instead of makakuha si Zaki ng momentum sa mga rebuttals niya, sa tingin ko hindi pa nakatulong 'di ba? Ang rebuttals pwedeng makatulong sa iyo para makakuha ka ng angulo pagpasok sa unang linya ng sulat mo. 'Di ba? Andun marami tayong nasaksiyang ganun. Yung sobrang effective na rebuttals, nakakakuha agad ng momentum dun sa rebuttals. Kaya pagpasok ng pinakasulat mo, ang ang laki na ng kumpiyansa mo. 'Di ba? May mga ganon. But this time, Zaki's rebuttal was not that good. Parang ang cringe ng mga rebuttals na. So, hindi ko na siya i-scorean. So, slow start si Zaki. Slow start siya. But, along the way, from middle, or sabihin natin, buong second half. Yung buong second half. Kasi, nasa first half yung rebuttals ni Zaki na medyo naging off. 'Di ba? And sabihin natin yung second half ni Zaki, doon nagkaroon ng hindi naman totally momentum kumbaga nag-spark lang yung momentum ni Zaki. Hindi niya makuha totally, 'di ba? Nag-spark lang na pumupunta, tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. So ganun yung story ng round 1 or ng graph ng round 1 ni Zaki. Yung mga ginamit ni Zaki na angles for ban, at some point pwede mo sabihin na pwede mo sabihin na ineffective, pwede mo sabihin na effective. So depende sa naging delivery ni Zaki, 'di ba? Elements and technicalities, syempre yung slant rhymes saka mga narratives ni Zaki still nandun pa rin. And kung paano niya binbreakdown si Ban, and kung paano niya kinompare si Ban sa kanya. Katulad nung laban nila ni Cripply, natalo kay Cripply, ganyan. So, for me, isang average na round naman yung pinakita ni Zaki. Okay, sa round 1, sa tingin ko mahirap pang bigyan ng hatol yung round 1 kasi to be honest, pwede ko siyang ibigay kay Ban kasi mas klaro, mas malinis, mas direct, mas colorful, mas, 'di ba? Pwede ko siyang ibigay ng ganun pero hindi mo rin kasi pwedeng i-disregard yung naging second half ng round 1 ni Zaki. Actually, dikit to. Siya either way. So, siguro, depende na lang sa mag-judge ng battle na to kung paano nila ibibigay or kanino nila ibibigay yung round 1. Sa akin, torn ako kung kay Ban ba or Tai. 'Di ba? Actually, pwede pa ngang kay Zaki, 'di ba? So, sige, para maging fair tayo sa both MCs, sa tingin ko parehas naman nilang nagampanan yung round 1. Actually, nag-iisip pa rin ako kung ibibigay ko kay Ban. Dikit kasi yung round 1 Hindi, sige. Nagustuhan ko yung mga punto ni Zaki sa second half. Nagustuhan ko din yung mga angles at references ni Ban. Kung paano niya in-stretch, kung paano niya ginawang colorful yung angulo na yon na nagagamit na kay Zaki ng ilang beses. Si Zaki naman, kung paano niya binbreakdown si Ban, kung paano niya in-expose sa, 'di ba? So maganda pa rin. So sige, fair judgment tayo. Round 1 tayo sa 8 points. Rounds 2 and 3 pakinggan natin. Baka may lumayo na sa round 1 kasi dikit nagpapainit pa So 8 points all sa round 1, round 2. Yo! Game. Hindi daw ako trip ni Looney sa break it down. Okay lang ako, Chong. Alam mo kung bakit trip ka ni Looney? Parehas kayong nakulong. Ay, gago. Same vibes. Hey, vibes. Bars. Yo! Alam nyo bang nag-emote to sa Facebook last month? Status, stories, notes, nakakainis lahat na.
Nagkunwari siyang broken hearted sa Sokmed Hanep kasi may i-release siyang kanta. Tapos ang lyrics, di niya sinasagot ang tawag mo kasi andito nakahiga sa kama ko. Ha? Teka. Nag-sad post ka sa Facebook na parang biktima. Pero ang lyrics ng kanta na nasa link, ikaw pala yung kabet. Ganyan ba talaga linyahan ng mga nag-a-addict? Ikaw na biktima, ikaw ba kabet? Baka bobo mo sa liriko. May tanong lang ako, Zaki. Niloloko mo ba sarili mo? Nagsinungaling sa masa para bumenta agad. Grabe pasensya ang ikli. Kung nagtitinda lang doon ng prutas, sasabihin niya matamis kahit hindi. Kunwari lungkot para mag-promote ang style bulok at dirty. Parehas kayo ng babaeng dugyot na nanira kay Mot sa FB. Ang masaklap pa nun, nagsinungaling ka na't lahat, 1 month na yung kanta, 6K pa rin yung views, shas! Yes. Apakababa niyan, leche. Lumamang ka lang ng 306 sa mga reaction vids ni Batang Rebelde. Pero pag-usapan daw ay skills, mas mataas daw ang level ni tanga. Mas malakas ka daw sa akin. Bakit? Nakaisa buhay, semes ka na ba? Hey. Naalala mo sinabi mo kay Lipcram na kung gusto niya mag-champion, magpasulat siya sa'yo. Well, 2 beses na nag-finals ang tao, pero talo pa rin. Sayang naman, baka tama ka, Brad. Sa susunod niya isa buhay, sulatan mo, ha? Para malaglag agad. Una sali mo isa buhay, laglag ka agad sa elims. Pangalawang sali mo isa buhay, di ka man lang umabot sa semis. Magpasulat sa'yo para mag-champion. Aba, gago pala to. Kung ikaw nagsulat kay Lipcram sa laban namin, baka nanalo pa ako. Akala niya madali lang isa buhay porket nagkampiyon ng sunugan. Pero nung sumali, di makasemis, naging bano at kutusan. Paano mo kung matatapakan kung ang narating ko'y hindi mo pa matungtungan ang hilig mo magbuhat ng bangkong hindi mo pa naupuan? Yeah. Kaya Technical. mag-champion ni Lipcram pag sinulatan mo? Hangin mo, Marit. Awatin mo yan, Arik. Paano kung sa MMA, madala ang ganyang attitude na pangit, antilok nun hanip, para mong sinabi na kayang talunin ni Saint Ice si McGregor kapag Zaki moves ginamit. Kaya ka natatalo sa mga katulad ni Cripply. Nakakasuka. Hindi mo pa naaabot yung bagay, niyayabang mo na. Oo, magaling ka dati. Naalala ko pa. Pero nung tinalo ka lang ni JD, nakakaluwa. Dating umaapoy sa kumo ang nakakapuna. Bakit yung gana na wala na lang na parang bula? Hindi ka na nagustuhan, apoy mo'y naapula. Dating kampyon ng sunugan, ngayon naaabo na. Yeah. From magaling to mediocre. Grabing switch din yun, pre. Sobrang pangit ng transition, parang DJ Audrey. Gago. Pangat ng transition parang DJ Audrey. No comment, no Ang comment. DJ Audrey. Tas tingin mo, angat ka sa akin? Sure ka talaga? Okay lang, wala pa namang mabisang lunas sa tanga. Malaki agwat natin sa sulatan? Well, tama ka dyan, Repa, kasi yung sulat mo tinalo lang ng freestyle ni Lanceta. Ang masakit pa, akapela. Kakaawa ka na, boy. Dating kampyon ng sunugan, ngayon wala na siyang apoy. Sobrang layo ng agwat ng sarili mo dati at ngayon. Naging zaking patapon ang dating labis mang baon. Habang tumatagal, lumihina. Yan ang klaro, aba. Sarili mo lang kalaban mo, tol. Natalo ka pa. Nagumpisa ka kasi ng puro papuri. Wala ka ruta na marahas. Habang ako, mga pangungupalakan ng puta lahat danas. Mga ilang beses mo nang nahila. Lakas ni Bandito. Mga sa taas. Kasi nagsimula akong mahina. Ikaw sa una lang malakas. From malalim, tumababaw. Nagbabago ka, pre. Dating mainit, ngayon bahaw. Na ang baon niya, pre. Sa sunugan dati kang mamaw, wala akong pake kasi malakas ka lang nung araw. Ako ngayong gabi. Tangina mo. Tangina mo. Okay, so kahit pa paano tama tayo ng naging naging pakiramdam doon. Better round for Ban.
Actually, almost the same ng content. Almost the same ng content yung round 1 ni Niban dito sa round 2 niya. Round 1 kasi 'di ba bin-breakdown ni Ban si Zaki, 'di ba? Yung kung bakit siya nakulong, ano yung ginawa niya, tapos yung ano pa ba yung bin-breakdown ni Ban doon sa round 1. Basta 'di ba bin-breakdown ni Ban si Zaki. Sa round 2 ganun pa rin. Bini-breakdown niya, dinadissect niya, ine-expose ni Ban si Zaki. Pero ibang angulo naman yung gamit niya. Ibang reference naman yung pinupunto niya. 'Di ba? So yung pagiging kampiyon ni Zaki sa Kumugan, yun yung inatake ni Ban. And still yun yung sinasabi ko sa inyo yung isang angulo ginagawan ng mga galamay ni Ban, tapos gagawa niya ng story yun, gagawa niya ng narrative, tapos yung mga punchline solido, direct pa rin kay Zaki. So ganun yung nagiging sulat ni Ban. First 2 rounds napansin ko ganun, almost the same ng content, almost the same ng estilo, pero sa tingin ko mas powerful lang itong round 2 kasi mas dumidikdik 'di ba? Although pares namang direct yung atake ni Ban sa rounds 1 and 2, pero sa tingin ko mas mabigat at mas malaman tong round 2 ni Ban So ayun, alam nyo na kung bakit torn ako sa round 1 kung ibibigay kong tie or kay Ban, kasi nga ganun ganun kapulido yung round 1 ni Ban, and pinatunayan niya yun sa round 2, mas ginawa niyang pulido at mas naging effective, mas mabigat at mas direct, 'di ba? So ayun, sa tingin ko mahirapan si Zaki dito, pero tignan natin. Game. Okay naman yung round niya, no? Real talk. That's really okay. I have a question. Sino si DJ Obre? Tsaka, dinadamay mo yung kanta ko? Tangina mo sa mga anggulo mong yan, para kang gago. Sinasabi mo lang na pangit yung kanta ko kasi magkalaban tayo. Pero nung pinapakinggan mo yon, it's the shit, man. Tsaka at least ako, kaya kong gumawa ng R&B. Walang sablay. Pag ikaw gumawa ka ng kantang R&B, ang tawag doon, rap ng bay. Hindi na ako magaling. Tsaka sabi nila, pag ako daw nakakalaban, lumalabas yung A-game. Malinaw na yan. So yan na yung A-game mo? Ang hina naman. Wala, tangina. Kaya niya daw magtikol kay Lexilor habang nagde-dempsey roll. Tanga, hindi ka sensible, lakas ng tama mo, parang nag-edible. Akala mo solid ka na nun? Napaka-cornit patapon. Unang rapper na pinagsabay yung boxing at jakol. Yeah. Nakakabuisit na tong kupal yung galawan niya kadire. Habang nakikipagsuntukan, nakahawak ka sa tite. Nakahanda siyang pumalag. Physical. Talagang dala yung bayag. Literal. Tangina, boxing at jakol. Ganyan pala yung tipo mo. Malaswa. Para tong gigolo. Kung Dempsey roll yung estilo mo, wasak ka sa jiu-jitsu ko. Real talk. All you do is tell lies. Pangit estilo mo, Ban. Kaya tinalo ka ni Saint Ice kahit di umulan. Wala akong pake sa opinyon ng mga Wex mong fans. Napakabaduy nung ginawa mong fake choke dance. Kunyari nag-choke, tapos biglang sumayaw. Ako'y nag-worry at hinala. Tangina mo, Ban, yun ba yung sturdy ng Bisaya? Kaya tong puro lang sayaw, babalagbagin ko gamit bara. Kung mahilig tong sumayaw, papasayawin ko gamit bala. Rapper na, dancer pa. Grabe, mind-bending. Dinadaan sa pagsayaw, baka sakaling mag-trending. Pero ang wak ng galaw mo, kaya pumangit ang ending. Kasi sa kakasayaw mo, ito yung Dance with the Devil.
Sarap mong kaltukan hanggang head mo mabutas. Para lalong masaktan mas isentro sa sugat. Magva-violet yung kulay kasi strength ko ay too much. Iiwanang lantang gulay yung tindero ng prutas. Akala mo hindi ko alam yung illegal mong gawain? Dapat sa'yo isuplong ko na. Kasi Ban, di ba nagtitinda ka ng saging? Tangina mo, prostitusyon yun ah. I go bananas when I spit, kaya malabo na magtay. Hindi ako nag-cherry pick, yung mga bars ko pamatay. Isa ka lamang balimbing na parang gago magpa-hype at kahit kailan hindi ka magiging apple of the eye. Sa susunod kong sasabihin, lalong mababadtrip ka. Yung tinitinda mong apple, pakain mo sa GF Montabachoy para makapag-diet siya. Cause she's fair as fuck. Bigatin, matatawag mo na heavy bitch. Pag nagsisex kayo, para mo na rin kinakantot si Crazy Mix. Minsan napakasarap manlait ng fat girls. Sa sobra niyang taba, yung napkin niya Pampers. Walang ginawa kundi pumutrip ng pumutrip, di nagtitira ng food. Kaya pag sumasakay siya ng move it, yung move it hindi makapag-move. Tanginan to, sobrang taba, tas napaka-juicy. Kaya sa fat bitches, ako'y allergic. If broke boys don't deserve pussy, then fat bitches don't deserve dick. Ano, galit ka? Kasi ayaw mong nadadama yung kasintahan mong Peppa Pig. Kung ganon, bakit pinagkakalat mo yung skandal nung viral na gold medalist? Real talk! Napaka-immoral at ignorante ng galawan niya ng di ko ma-attempt. Imbis protektahan yung babae, nag-post pa yan ng sino papasend? Nakakadiri ang trip na natili pa ring whack artist. Instead of being a real man, piniling maging man, yakis. Yung babaeng may pinagdadaanan, mas minabuti gawing joke. Ginawa pang subject pang tawanan sa ilang ulit niyang repost. Kaya na-reveal kanyang galawan kasi tong stupid naging gross. Ngayon para ka na ring may scandal kasi tong pussy na expose. Okay. Ayun, round 2, bigay ko kay Ban. Mas malakas na ban yung narinig ko doon, mas malakas na ban yung napanood at nakita ko, 'di ba? In terms naman sa sulat, sa tingin ko mas creative si Ban, mas effective si Ban sa angles at references na ginamit. Still almost identical yung rounds 1 and 2 ni Ban about dun sa kung paano niya in-expose si Zaki, kung paano niya dinadissect si Zaki sa mga previous battles, sa mga yun, sa yung pagkatao ni Zaki. Si Zaki naman sa round 1 okay eh. Masasabi kong pumalag yung round 1 niya, kaya nga tinabla ko yon. Pero sa tingin ko round 2 doon na nagkaroon ng paglaylay si Zaki in terms of returns. Sa tingin ko yung mga ginamit ni Zaki na angles para kay Ban, it wasn't effective eh. So sa tingin ko maraming butas yung round 2 ni Zaki. Hindi ganoon ka-effective yung mga angulo at reference na ginamit niya. Hindi niya din masyadong na-execute ng maayos yon using his delivery, which is palagi ko rin sinasabi kapag nire-review ko si Zaki, yung mga slant rhymes niya sobrang nagiging effective. But sa tingin ko this time hindi yun yung naging factor dito. 'Di ba? So para sa akin nga hindi nga masyadong lumitaw yung yung slant rhyme ni Zaki dito eh, 'di ba? Unlike sa mga previous battles niya na magtataka ka na tangina paano niya na-rhyme yung ganitong, paano niya na-rhyme yun. Pero dito sabihin natin sige meron man pero hindi siya ganoon ka ka pansin-pansin eh, 'di ba? In terms of pretense, in terms of angles, in terms of effectivity, sa tingin ko lamang na lamang si Ban doon. So ayun, I think Ban, bigyan ko to ng 9-7 na score kasi feeling ko bumaba yung performance ni Zaki eh. Kung yung round 1 para sa akin dumikit pa, naging effective pa kahit paano, round 2 hindi talaga niya totally makuha eh. Although may mga papitik-pitik, pero sa tingin ko mas marami pa rin yung second half ni Zaki dun sa round 1 compared dito sa buong round 2.
Okay, so yun, sa tingin ko lang naman, round 1 tabla sa 8 puntos. Pagdating sa round 2, ibibigay ko to ng 9-7 in favor of Ban. Mas creative si Ban, mas tumatama, mas effective. So that's 17-15 in favor of Ban. Round 1 tie, round 2 Ban. Round 3. Game. Mataba daw ang GF Game, ko. game. Wala akong pake. Alam mo kung bakit? Hiwalay na kami. Ang ina, late ka tol ah. Taba GF. Gago ka ba bro? May bago na ako. Tagalog pa yun. Yo, round 3 game. Alam nyo bang nireview na ito yung laban namin ni Kenzer sa gubat? Yung caption, kami daw ang MC na New Gods. Tindi ng utak. Tapos ngayon kumakapanglait parang dilib sa sulat. Kung pinaplastic mo lang ako noon, yung mukha mo, triple ang kunat. Peke na ngayong binibenta ng mga katulad mong mus. Tapos isa ka pang peke na ongat. Ano yung mus? Gusto mo ituloy ko, Zaki? Yung mus wanted yun. Di ba nakulong ka dati? Nireview rin na ito yung laban namin ni Cripply. Yung caption, bias crowd. May question mark. Tinatanong mo ba? Halata naman. Nasa akin yun talaga. Ano bang nais mong mapala? Hanip to gumawa ng mga videong masama para ang issue lumala. Kakaangat ko pa lang noon, tas hihilain mo pababa. Anong Zaki moves? Tanga ka. Fuck you, talang ka. Masyado kang papansin. Review mo na halos lahat ng laban ko, gago. Review ka ng review sa akin. Inaaral mo ba ako? Gagawin lahat para sa views. Tindi niya talaga. Kahit review ka ng review sa akin, hindi ka papasa. Kahit suntukan palag ako, handa ko lumaban sa Aki. Hindi ako takot sa'yo, gago. Wala kang haki. Tangina na ito, sobrang yabang. Kaya na daw i-bench press si Saint Ice. Niyabangan niya yung tao porket dehens niya same size. I'm not hitting the gym by, pero wag mo kong galitin sa real life. Yung mga katulad mong mapapel, kaya kong hatiin palin twice. Nag-MMA ka lang, tsaka nag-gym, kaya ka feeling malakas. Matsyong-matsyo na si pare kasi ang training madalas. Ang nakakalungkot lang kung kailan may 6 na abs, tsaka naman pinagbawalan maghubad ng t-shirt sa labas. Nagtiis ka pa ng ilang buwan, pero resulta pala useless. Parang bumili ka ng bahay sa Japan tapos binomba lang ng US. Natuto lang ng grappling tsaka boxing. Sobrang yabang na ni Iho. Hindi naman lumalaban sa octagon. Yung kabaklaan na bisto. Nag-aaral ako ng MMA for self-defense. Ba't niyayabang mo yan dito? Putang ina nito, ginagamit ang salitang self-defense bilang depensang mekanismo. Tang-inang yan. Alam niyo kung kailan siya nag-aaral ng self-defense? Nung nasa PSP pa siya. Kaso nga lang wala ng video kasi dinilit na nga. Hanga ako sa healthy living, pero sa inspirasyon, ako'y nandidiri tanga. Binaril ka lang ni Yang Wan ng tubig, nag-MMA ka na. Ang purpose mo lang ay gumante. Kadiri man yan dudong. Buti pa si Saint Ice nag-octagon kalaban may alam at gutom. Mas karespe-respeto pa yung flap niya na sa 6 seconds na pagulong kaysa sa nag-aaral ng MMA para gamitin sa taong di marunong. Ang inang yan. Punto. Ang lakas pa nito mandamay sa battle. Ganyan ka lagi, taktika. Damay grupo, damay jeep, damay parents, tangina. Di ko dinamay grupo mo. Di ko na dinawit kasi nga hindi ko na kailangan ng moro bits kaya kita lakarin mag-isa. Oh. Hindi kita gusto kalaban, wala kang bongga na pasabog. Gusto ko lang lumaban sa Luzon kasi yung jowa ko Tagalog. From agoy-agoy to shit, sarap na ang From agoy-agoy to shit, sarap na ang napakikinggan ko. Kaya sige takbo, ngayong alam nyo ng Tagalog na yung sinisibak ko. Hindi ako
ako nag-slant rhyme. Hindi ako nag-style mat o nangengkoy sa mga slants mo abno. Okay. Kasi mas gusto kitang durugin sa pinakamalakas mong anyo. Nangihina ka kasi pag ginaganyan ka ng kalaban, nade-refuse ka sa agaran yung estilo mo sa laban, epektibo na galawan, pero di ko ginawa yan kasi di ko kailangan. Para di niyong malaman na hindi ka kalakasan, pinatay kitang hindi inaasinta kahinaan. Ang ganda ng mga punto ni Ban dito. All throughout sa all three rounds. Ang ganda ng mga punto niya dito. Gusto ko yung feeling ko pinakamalakas ni Ban yung round 3. 'Di ba? Paangat yung performance ni Ban. From round 1 ganito lang, round 2 lumakas ng konti, round 3 putang ina. Kumbaga bumulusok pataas si Ban eh. Ang ganda nung round 3 ni Ban, yung kung paano niya inaatake, kung paano niya iniisipan ng angulo si Zaki. Sobrang effective. Ulitin ko, guys, sa dami ng battles ni Zaki, alam ko na yung mga angles na madalas na nababanggit sa kanya. Gaya nga nung Muslim, Champions of Kumugan. Alam ko na yun, narinig ko na yun. But the thing was, mas nagiging creative lang si Ban kung paano niya sinusulatan yung mga ganong angulo. Kumbaga, even alam ko na yun, aware na ako dun sa angulo na yun, kapag binattle nila si Zaki, alam ko nang may ganitong angulo na naman. 'Di ba? May ganitong maririnig ko na naman yung ganitong atake. Na-expect ko na yun. But I wasn't expecting na magiging makulay yung mga terms for bar setups ni Ban para kay Zaki sa ganung angulo. So even though the angles was or were used commonly, Ban look for another way to be creative. Ganon yung naging story. And the thing is super effective ni Ban, ang creative ni Ban, ang colorful ni Ban sa obra niya against Zaki. Lalo na yung gusto ko yung yung pinupuntuhan niya si Zaki na wala akong style marking, hindi ako nag-slant rhyme, gusto kitang talunin sa gusto kong talunin ka ng hindi inaatake yung kainaan. Yung mga ganong linya ni Ban. Sobrang madiin yun, sobrang punto yun. Kaya solid na solid na round 3 para kay Ban. So, challenge to para kay Zaki. Tignan natin kung makakabawi siya. Kailangan niyang i-perfect yung round 3 para mas dumikit kahit papaano. Pero tignan natin. Game. Nag-training ako ng MMA. Kaya papauwiin ko tong lumpo. Yan yung ganti ko sa bunggo. Kanina ka pa eh. Tukay ng ina mo eh. Wala kasi sa'yo. Bunggo rebat, tol. Tapos sasabihin, bully ako. Putang ina, pag di pinapatulan mo siya, parang ang chihuahua sa gate, tol. Pag binuksan mo, hindi lalaban. Ina mo. Para sa akin, ikaw ay average MC. Kasi pang weakling ang berso. Pero ikaw pa rin ang pinakamagaling sa paningin ni John Leo. Kasi malalim yung friendship nyo ni John Leo. I know that. Pero kahit super close kayo, hirap pa rin mag-eye contact. Kahit puro ka lang imbento at yung mga bars mo kumukonte, sa mga mata ni John Leo, yung lakas mo dumodoble. Kahit mag-spit ka lang ng common na bara, para kay John Leo, yun ay double entendre. Kaya lagapa ka sa akin sa duelo, mga barang dala karaniwan. Kung malakas sa mata ni John Leo, wakas sa mata ng karamihan.
Kasi katangahan lang dala sa battle rap niyan, di puta. Sa sobra niyan tanga na body bag kay Penpluma. Wala ka na nga silbi, pilit na pilit pa yung estilo. Napanood niyo yung laban niya kay Penpluma? Malamang hindi, kasi pinadelete niya yung video. Oh. Puro pangungupal at pandaraya na lang lagi na iisip niyang gawin. Kaya pinadelete mo yung battle para kunyari undefeated ka pa rin. Parehas tayong may battle. Narinig ko na kay ano yun yung angulo na yan, kay 30 ata. Sa tingin ko, kung hindi ako nagkakamali, kay 30 ko narinig yung angulo na yan. Yung parang undefeated ka sa Rapolo, pasan yung video, tapos ayun nga, yung kay Penpluma. Parang narinig ko na yun. 30 versus Ban sa Motus. Yun yung unang talo ni 30. And sa tingin ko, hindi naman para sa akin para sa akin hindi talo si 30 doon. Para sa akin kay 30 yung na yun, yung battle na yun. 'Di ba? Yun lang. Pero yung sinasabi ni Zaki dito, yung angulo ni Zaki dito about dun sa pinadelete Penpluma. Sa tingin ko si 30 yung unang gumamit nun at narinig ko yun sa kanya. So, yun lang. Battle na dinilit. Pero dinilit yung laban mo kay Penpluma para lang mapagtakpan ng talo. Dinilit yung laban ko kay Yang Wan kasi may magsasampa ng kaso. Kaya yung galawan mo at estilo, pupunahin ko ng husto. Itong nagpapagura ng video, pupurahin ko sa mundo. Nung laban mo kay Lipcram, kinawawa ka, Urbano. Kasi wala kang nagawa nung hinawakan niya mukha mo. Na-intimidate kay Lipcram, di na naka-arte pa. Hinawakan siya sa mukha, tapos tinapat sa camera. Nung hinawakan ka niya sa mukha, kakatain niya lang nun. Totoo lahat yan, bay. At kung hindi siya nagbubuhos, malamang hindi rin yung naghuhugas ng kamay. Hindi ako nag-e-embento, gago yung mensahe, legit. Ang ibig kong sabihin, yung mukha mo may tainilip. Kasi mahina kang lalaki sa aking paningin, you're gay. Pinahirang ka ng tae and I just rubbed it in your face. In-interview ni Shernan, tong rapper na pinahira ng etchas. Sabi niya doon, crush niya daw si Ma'am Nina Sandejas. Real talk. Si Nina daw yung nasa dreams niya at matagal ng fantasy. Si Nina na ngayon yung trip niya, sawa na sa banana tree. Pati ba naman si Nina, binalak pang tirahin? Si Ma'am Nina gusto niya daw dilaan sa gilagid. Iniisip niya si Nina pag nagsasariling sikap para agad siyang labasan. Tanginan to sa photographer ng flip-top, nagpapalabas ng cam. Magpalabas ng similya, yung trip mo na bisyo, kadiri ka. Pati nga si Ma'am Nina, hindi yon mapicture sa isip niya. Tangina, kaya pala pangalan niya ay Ban. Kasi yung galawan niya ay para ng badang. Hindi ako maa-upset ni Ban. Lahat ng gagawin niya wasted. Ako'y na-upset lang sa Ban noong pinaalis si Apex. Kaya wag ka nang umasang pagpalain, dudong. Wala akong patawad sa Ban, parang Alaric Yuson. Hindi nakatagos ang strikes. Ang defense parang Floyd. Tatanggalan ko na ng life itong Wex na abnoy. Sobrang wak ng iyong style. Puro invento ka, boy. Ako slant yung mga rhymes. Ban. Consistent naman si Zaki. All 3 rounds. Sa tingin ko yung round 2 lang yung medyo bumaba. Pero sa tingin ko yung round 3, same dun sa round 1 niya. So, sa tingin ko, consistent naman kahit papano. Pero, Ban overpowered Zaki sa rounds 2 and 3 para sa akin. Round 1 tie. Pero rounds 2 and 3, kitang-kita na ang laki ng lamang ni Ban in terms of returns, effectivity, elements, yung mixture of elements, angles, references, lahat. Sa tingin ko, mas nakuha ni Ban talaga all throughout the battle. Okay. For sure, hindi nyo naman tinignan or pinuntahan yung ginawa kong prediction video for this battle sa FB page ko. And ako na magsasabi sa inyo, my prediction to this battle was Zaki. Kay Zaki yung naging prediction ko. I mean, nag-fall para kay Zaki yung prediction ko sa battle na to.
So, yun na lang yung sasabihin ko. So, andun naman sa Reels sa FB yung explanation ko kung bakit si Zaki yung naging naging predicted ko, or naging kung para sa akin sino yung mananalo sa matchup na to. But unfortunately, nung nakita ko yung poster after the event, nanalo si Ban, and to be honest, I had a question in my mind na paano natalo si Zaki ni Ban, 'di ba? Which is na-explain ko na rin sa inyo nga dun sa prediction video ko dun sa battle na to. But today, sa tingin ko masasagot ko na kung bakit natalo si Zaki, and for me, kuwang-kuha talaga ni Ban yung battle na to. So round 1 tie, rounds 2 and 3 pataas na performance for Van. It's 9 and 10 for Van, and that's 27 points for Van. Kay Zaki naman meron siyang 8, meron siyang 7, then meron siyang 8. That's 23. So 27 to 23, up by 4 points. Round 1 tie. Rounds 2 and 3, bibigay ko yun kay Ban. Kung titignan mo rin as a whole, you need to step backward to see the whole picture of this battle. Sa tingin ko, mas makikita mo rin talaga na maraming categories ang nilamang ni Ban. Unlike kay Zaki, actually hindi nga ito yung A-game ni Zaki. Sabi ko nga sa inyo, hindi masyadong gumamit si Zaki ng slant rhyme kasi mapapansin naman natin yun 'di ba? Mapapansin natin yun na ira-rhyme ni Zaki yung ganito sa ganyan, 'di ba? Ilang beses na natin na-review si Zaki at palaging ganun yung reaction natin. But I think this time hindi masyadong nag-rely si Zaki sa slant rhyme. And kay Ban naman, sobrang effective, sobrang creative, sobrang metikuloso ng pagkakagawa niya, and pinagandaan niya talaga si Zaki sa kahit na anong i-atake ni Zaki for him. Okay, so yun lang. Round 1 tie, 2 and 3 Ban. 27 to 24. Nag-double click, sorry. Boto ng Orado. Round 1 para sa akin na pareha silang nakapag-set na magandang panimula. Halos para sa akin halos tabla lang yung round 1. Tabla lang, yes. So Parehas round kami 2 share and na. 3 para sa akin Ban. mas nakuha ni Ban yun. Mas Okay. marami siyang haymaker. Parehas kami ni Shernan na tinay yung round 1 and 2 and 3 Ban. Yes. 1-0. Mas marami magandang punchline. Lalo yung mga padulo ng round 2 at 3 habang hindi masyadong naging effective yung round 3 ni Zaki. tawag dito ni Zaki about mga Niñas and Deas jokes. Pero Tama. sayang kasi yung pa-ender ng 3 niya, yun yung mas epektibo na. So para sa akin, mas tumamang talaga sa 2 at 3 Ban. Yeah. Rafian, binoto ko si Ban. Round 2 and 3 yung binigay ko sa kanya. Round 1 para sa akin, dikit siya pero nakuha yun ni Zaki. Mas malalakas yung mga banat ni Zaki nung sa round 1. Pero dun sa round 2 tsaka sa round 3, yung mga linya ni Ban, mas nagustuhan ko siya lalo pag padating na sa dulo. Yung parang sa mga umpisa ng rounds niya, medyo sumasapak-sapak lang. Tapos sabay sa dulo, parang nandun yung mga haymaker. Pero Yes. para sa akin, mas malakas pa rin yun. Tapos yung round 3 ni Ban, mas nagustuhan ko siya kasi yung parang dun sa dulo niya binanggit na hindi niya ginamit yung mga kahinaan ni Zaki para talunin siya. Tapos si Zaki, parang yung mga linya na nagamit na kay Ban dati, yung parang ginagamit niya pa rin dun sa laban na yun. Kaya parang mas na ako dun sa punto na binigay ni Ban sa round 3 kasi parang ito ginagawa ko, hindi pa nagagamit sa'yo, tapos hindi ko gagamitin sa'yo yung mga nagamit na sa'yo. Tapos kay Zaki parang hindi Ginamit makabaliktaran. Kaya mas nagustuhan ko kung paano diniskarte. Okay, gets ko yun. Yung pagsik Ban versus Zaki, siguro para sa akin sobrang dikit lang naman talaga ng battle nila. Nakuya si Ban, so kailangan syempre dapat higitan na Zaki yun, lalo na siya yung last na banat. Pero madaming suntok si Zaki, pero para sa akin hindi niya naabot yung
mga material na pinakita ni Van kahit sobrang Yes. dikit. Yun, konting-konti lang Van. Laban ni Van tsaka Zaki, para sa akin magkasing palapag o level lang ng material yung ginawa nila all 3 rounds. Kaya binase ko na lang talaga sa kung ano yung pinakamalakas at tumatak na linya. Sa first round kay Van, yung linya niya patungkol sa pagiging Pilipino, yung pag silip sa mali. Second round kay Van pa rin, yung Ganda nun. tsaka araw at gabi. Yung sa third round lang yung nabigay ko yun kay Zaki, yung si Enigma, walang pake sa Van, yun. Kaya binoto ko si Van sa dalawang round. Yo, Aski, syempre, shoutouts nga pala sa Hypebeat, no? Hypebeat. Sa akin, round 1, tie lang yun Tie. para sa akin kasi yung setup ni Van, maayos, maganda sunod-sunod, tapos maayos niyang nagawa ng ender, natuldukan niya ng magandang ending sa dulo. Si naman, yung round 1 ni Zaki, punto por punto. Yun, okay din. Magkaibang atake lang sila. Pero ayun, tinay ko na lang yung round 1, tapos yung second Parehas. binigay ko Parehas. kay hindi, tie Ayos lang to. din to kasi Uy! halos ganun Round lang din to kasi tie. ang mangyayari kasi pag si Bad yung bumabanat, iisipin mo kanya na to, pero pag si Saki na talagang yun, nakakain niya pa rin yung round. So doon na sa third, mas Ganun. lumamang lang sa mga punches si Van. Siguro mas naging epektibo. Tapos yung kay kay Saki, magaganda rin naman yung mga punches niya, yung mga setup niya. Mas lumamang lang ng konti si Van. Bali nangyari ay sunod-sunod na setup, tapos maayos yung landing. Tapos yun, mas appreciated ng crowd. Ganon din naman kaya maganda yung kay Saki, pero yun nga, mas naging epektibo si Van ngayon. Pero congrats pa rin sa kanilang dalawa. Okay, that's it. Sorry kung medyo nahihikab na ako. Inaantok na kasi talaga ako. Sorry, pero I think nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin sa inyo. And kahit pa paano, may mga naging kapares naman ako na napunto sa mga live judges natin kung paano na ginudge tong battle na to live, 'di ba? So especially Shernan, pares kami na nakita na round 1 tie, 2 and 3 bigay kay Van, and most of the judges naman din is binigay yung rounds 2 and 3 kay Van. Yung round 1 parang binigay pa nila kay Zaki. Pero most of them online judges, live judges, binigay yung boto kay Van sa 2 and 3. Kahit paano, okay na ako dun, 'di ba? So yun lang, I think nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin para sa battle na to. Na-review naman natin ng maayos, and sana nagustuhan nyo yon. And last 2 battle na re-review natin so far for Isabuhay, Flip Top G Clown vs Unico, and Flip Top Gorion Talas versus Raffian. Kita-kits tayo doon, pero sa tingin ko papahinga na ako kasi medyo inaantok na talaga ako. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.